Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo? Mula January 1 to 15, 2024. Pwedeng nangyayari, 2024, 2025 na pala. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong ma-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon niyo. Teka, dalawa pala to. So, ano meron dito? Three of Pentacles, Knight of Cups, the Moon, at the Star. Well, maraming pwedeng case. Una, lalaki yung bida dito. Lalaki. In a relationship, probably 20 to 39 years old, na magiging ng recognition sa kanyang talent, skill, knowledge. Ganun. Expertise. Pwedeng promotion na to. Ngayon, pangalawang scenario. Expect natin ang magandang samahan. Sa mga magkakarelasyon, dahil nasa huli ang the Star, at ito ay may kinalaman sa healing, clarity, pwede rin naman tungkol to sa wish come true, harmony, peace, basta maganda. Okay? Kaya lang, siyempre, di lahat ay tatamaan ng reading na to. So, ito yung partner ng Virgo. Natatamaan ng reading na to. So, ito yung partner, ha? Ng Virgo. Pisces, Capricorn, Leo. Sabihin natin hindi tumama sa inyo, di ba ka doon sa kakilala nyo? Libra, Taurus, Cancer. Punta tayo dito sa susunod. Ang masasabi nito. Ano to? Blase? Hindi ko sure. Ano basa niyan? Blaze. Anyways. Distortion. Baliktad. Lahat sila baliktad. So, ang dating sa akin sa week na to, may chance ng
renewal sa dating interest. Parang may kinalaman to sa energy na renew. Kaya lang, meron tayo ditong distortion. Baliktad siya. So, paano natin to ididikit dito? Maganda to na bumaliktad siya kasi distortion. Eh di wasak-wasak yan, no? Kaya nga, ganito itsura. Kung ano, kasi ano to, nire-represent ng, pag ganito, nire-represent to ng psychosis, confusion, mental problem in general. Kasama na rin dyan yung lying. Kasi nga, sira yung mentality. Dyan, since tumayo na siya, gumaling na siya mula dun sa mental problem. Kaya pala may renewal tayo ng energy dito. Kasi gagaling. More like tungkol sa problema mentally. Hindi physically, kundi mentally. O mentally. So, sabihin natin depression. May ganun, anxiety, depression, o kung ano mang mental problem in general. Yung iba sa inyo, phobia, fear, abandonment, fear of abandonment, basta ganyan. For some reason, gagaling kayo. Okay, yun ang mahalaga. Gagaling. Mawawala na yung problema nyo, kaya gagaling. Pwedeng ganun. So, specifically, tungkol saan ba yung problem dito? Para may idea tayo. Ano bang pinroblema o poproblemahin? Ito ay may kinalaman sa the lightning tree. Ano to? Ano ba to? Tower. Well, marami pwedeng meaning. So, sabihin natin, karoon ng chaos, disaster, overall kalbaryo sa buhay, separation, something na hindi, dumating na hindi nyo nagustuhan, unexpected. Pwedeng may kinalaman sa love. Baka yun na yun. Separation, cheating, o financial issues. Kasi love and abundance yan eh. Empress. O anything na may kinalaman sa career kasi pwede rin siyang card ng productivity. So in general na talaga, love. Ano ba? Sa bagay, wala namang family dito, di ba? Biological. So again, relationship at career yung tinamaan ng disaster o money. Yun, tatlong yun. Relationship, career, finances. O pwede rin namang miscarriage. Pregnant kasi, miscarriage o anything na may kinalaman sa pregnancy, fertility, o surgery. Ano ba yun sa beauty surgery? May tawag dun eh. Ano ba yun?
matanggal. Kasi anything na may kinalaman sa pampaganda, pero pumalpak. Pwede rin ganun. Anyways, dadagdag pa ba tayo? Oh, dito mermaid naman. Oh. Tayo. Ito, tayo rin. Pero ayoko nitong combination. Lalo na tong card na to. Kasi ito yung card ng may kinalaman sa evilness. Evilness na nagbabadya. More like dark thought. Parang siya, nagbabadyang crime. Neto, mermaid, nasugatan siya eh. So, nakita naman natin, nagfo-fall na siya pababa. More like, may kinalaman to sa pag-surrender o ending. So, death, siguro, grabe naman. OMG. Crime, death, Diyos ko po. O baka naman pagtigil na nung kasamaan, evilness. Pwede rin ganun. Kasi to eh. Symbolize na niyan parang death card. Ending. O sabihin natin toxic environment. Pero rin, ito kasi siya eh. Parang iniisip pa lang o pinaplanong kasamaan. Pero sana nga ending na lang ng ganun, di ba? Ending ng kasamaan na na-experience ng iba sa inyo, like bullying, cheating. Pero kasi marami nga pwedeng case. So, victim ng crime, di ba? Ito, victim ng crime. O pag-surrender na lang sa abusive person. So, kung dito tumama sa inyo, edi baka tumama sa someone na nasa paligid nyo. Na yun nga, sa kanila tumama to kasi energy reading tayo. Dito na tayo sa susunod. Ano pa masasabi nito? Ritual. Emotion. In-encourage na magkaroon ng ritual. At ang ritual ay may kinalaman sa emotion. So, probably candle lighting. O ritual sa mga gemstones, crystals. So, kayo na mag-isip kung anong klaseng ritual to na in-encourage para sa ikabubuti ng emotion nyo. Yun lang ang maisip ko eh. Candle lighting, crystals, ritual eh. So, ibig sabihin, parang process, preparation, o anything na routine. So, kayo na nga mag-isip. Ang hirap eh. Ang huli, affection, focus. So, ina-encourage ang pag-focus sa affection. So, affection sa karelasyon o overall na tao sa paligid ninyo. Show affection
O self-love. Pwede rin ganun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.